Kailangan ko ng pabor. Ani Solomon Inocencio. Isang tawag lang mula rito ay iniwan na ni Alexander Santillan ang ginagawa upang puntahan ng ninong Solomon niya sa Cebu. Hindi didetalye ng ninong niya ang dahilan ng pagpapatawag sa kanya dahil hindi raw yan dapat na pag-usapan lang basta sa telepono. Hindi si Alexander ang tipo ng taong sunod-sunuran sa gusto ng iba. Sa edad na 31 ay kilala siya sa mundo ng pagninegosyo na mataktika at agresibo. Dahilan upang tanghalin siya na isa sa mga pinakabatang bilyonaryo sa buong mundo. Patunay roon ng bodyguards, limousines, private jets at properties sa pag-aari niya. Ngunit ibang kaso ang 75 anyos sa si Solomon Inocencio. Malaki ang utang na loob niya sa ninong niyang yun na tumayong pangalawang ama niya sa loob ng maraming taon na nasa Maynila siya at malayo sa kanyang pamilya. A self-made businessman, si Solomon Inocencio ay isang multi-millionaire na nagmamay-ari ng chain of hotels na nagkalat sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit kung gaano katagumpay sa negosyo ang ninong niya, kabaligtaran naman niyon ang pribado nitong buhay. Namatay sa panganganak sa pangatlong anak ang pinakamamahal nitong asawa. Ang tatlong anak nito ay nagsilakihang spoiled, tamad at maluluho na maraming beses nang naging kahihiyan ng mabait at respetadong ama ng mga to. Ang ninong Solomon din niya ang nagpatibay na sa paniniwala ni Alexander na ang isang lalaki may matinong pag-iisip ay hindi dapat mag-anak. Naniniwala rin siyang ang karamihan sa mga anak ay maraming problema lang ay dinudulot. Sino siya? Walang paligid-ligid na tanong ni Alexander. Ang tinutukoy niya ay ang babaeng nasa file na iniabot sa kanya ng ninong niya nang marating niya ang mansyon nito. Basahin mo, may diin itong sabi. Kasabay ng paghinga ng marahas dahil sa pagkayamot, binuklat ni Alexander ang manipis na file. Walang halaga sa kanya ang pangalang Rose Arellano. At habang nagpapatuloy siya sa pagbabasa, lalong hindi niya makitang kaugnayan yun sa binabasa niya. Siya si Rose, anang ninong niya. Magkapangalan sila ng asawa ko. Naguluhan si Alexander sa konting nabasa niya. Si Rose Arellano ay lumaki sa bahay ampunan at nagtatrabaho bilang isang janitress. Walang kakaiba sa buhay ni Rose. Kaya hindi niya maintindihan ang matinding interes ng ninong niya sa babae. Apo ko siya, sabi ng ninong niya na para bang nagsalita siya. Manghang napatitig si Alexander dito. Kailan pa? Gusto bang perahan ng babaeng to o ano man? Bagay na bagay ka sa paggagawa ko. Nasisiyang sabi ng ninong niya. Hindi, Alexander. Sa pagkakaalam ko ay hindi nga niya alam kung sino ako. Gusto ko siyang makausap at makilala. Dumako muli ang paningin ni Alexander sa litrato. Isang ordinaryong babae. May mga matang walang emosyon at walang mababakas na personalidad. Paano mo naman nasabing apo mo ang Rose na to? Labag sa kalooban ang naging pag-amin ng ninong niya. Anak siya ni Troy, ang bunso ko. Nakabuntis si Troy habang nagtatrabaho sa hotel ko. Sa may Makati, kung trabaho nga bang matatawag ang ginawa niya habang nandun siya. Dagdag nito kasabay ng pagak na tawa. Hindi niya pinakasalan ng babae, inabando na ang mag-ina bago pa man siya namatay. 15 taon ang nakakaraan. Pinuntahan at kinausap ako ni Jenny Arellano, nanay ni Rose, at nanghingi siya ng pinansyal na suporta at nagbigay naman ako. Sa pamamagitan ng DNA testing, natsak kong apo ko nga si Rose. Ngunit sa hindi malamang kadahilanan hindi siya nagamit ni Rose ang perang ibinigay ko. At iniwan siya ng nanay niya sa bahay ampunan. Ang malas naman niya, komento ni Alexander. Higit pa sa kamalasan ang nangyari kay Rose. Lumaki siya sa hirap at inuusig ako ng aking budhi. Pag-amin ng ninong niya. Apo ko siya. At maaaring siya ang tagapagmana. Naalarma si Alexander sa sinabi ng ninong niya. Tagapagmana mo? Isang babaeng hindi mo pa nakikita. At paano naman ang pamilya mo? Wala akong apo sa anak kong babae na nakatatlong asawa na.
At may klase ng pamumuhay na hindi kinayang suportahan ng mga naging asawa niya. Kahit pa mayayaman din ang mga to. Walang emosyon na sabi ni Solomon. Ang natitira ko namang anak na lalaki ay drug addict. At labas-masok sa rehab. Ang dalawang apo ko namang lalaki katulad din ng kanilang mga magulang. Pulos sila iresponsable at maluluho. At iniimbestigahan sa pagnanakaw sa isa sa mga hotel ko. Wala akong intensyon na pamanahan sila. Ngunit kung karapat dapat itong apo kong babae, iiwan ko sa kanya ang malaking bahagi ng kamayamanan ko. Anong ibig mong sabihin na karapat dapat? Tanong ni Alexander. Kung disente siyang babae at may mabuting puso, tatanggapin ko siya sa pamamahay ko. Isa kang lalaking may dangal at may kontrol sa sarili, Alexander. Kaya pinagkakatiwala ko sa iyong pagkilatis sa pagkatao ni Rose. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Ako? Anong kinalaman ko dito? Bakit hindi ikaw ang makipagkita sa Rose na to? Pwede siyang umarte at magkunwari para lang makuha ang loob ko. Bumuntong hininga ang ninong niya at kitang-kita sa mukha nito ang mga taon na ng kaibiguan at walang tiwala sa kapwa. Hindi ko mapagkakatiwala ng sarili kong pagpapasya dahil desperado ako makita si Rose. Nakakaiba sa pamilya ko. Maraming beses na ako pinagsinungaling at niloko ng mga anak ko pagdating sa pera. At iba pang mga bagay, Alexander. Ayokong umasa para lang maloko ulit sa bandang huli. Isa lang siyang janitress. Wala kaming something in common kaya paano ako makikipagkilala sa kanya nang hindi siya magdududa? Kunin mo ang serbisyo ng cleaning agency niya sa kumpanya mo. Tiwalang sagot ng ninong niya. Alam ko malaking pabor ang hinihingi ko at abala kang tao. Pero sinong pwede kong pagkatiwalaan na gumawa nito? Ang anak ko? O isa sa mga di mapagkakatiwalaan kong apo? Hindi sila magiging patas. Ituturing nila si Rose na kakompetensya sa mamanahin nila. Ganun na nga. Tila nakahinga ng maluwag ang ninong niya dahil sa mabilis niyang pagkaunawa. Ituturing ko itong isang malaking utang na loob, Alexander. At kung sa tingin mo ay gani din sa pera at hindi mapagkakatiwalaan si Rose, hindi mo na kailangang ipaalam sa akin. Gusto ko lang malaman kung pwede ko ba siyang maging tagapagmana. Pag-iisipan ko. Labag naman sa loob na tugon ni Alexander. Bilis-bilisan mo lang ah. Hindi na ako bumabata. May dapat ba akong malaman? May iting naman na tanong ni Alexander. Nag-aalala siya na baka may sakit ang ninong niya at inililihim nito yun. Naantig ang kanyang loob na ganun na lang ang tiwala nito sa kanya. Pero hindi niya gusto ang paggawa nito. Wala kang dapat na ipag-alala, Alexander. Sa kabila niyon ay nag-aalala pa rin si Alexander. Pero hindi naman niya magawang magtanong dahil sa katigasan ng ulo na makikita sa mukha ng ninong niya. Pinagtataka niya ang kaparangkahan nito. Nilunok nito ang pride at inaming isang malaking kabiguan ng 3 anak. Alam niyang hindi nito gustong magdagdag ng bagong pasanin. Pero hindi niya gusto ang tusong paraan nito ng pagharap sa problema. Kung si Rose nga ang apong inaasa mo, ano sa palagay mo ang mararamdaman niya kapag nalaman niyang inaanak mo ako at set up ang lahat? Naiintindihan niya kung bakit kapag nakilala niya ang mga anak at ang mga apo ko. Kumpiyansang sagot ng ninong niya. Ito lang ang paraan para mapalapit siya sa akin. Magulo ang isip na lumipad pabalik sa Maynila si Alexander. Isa siyang kilalang negosyante na lagi nauuna sa mga kakompetensya niya at naliligaya ang makita ang mga to na malugi. Anong nalalaman niya sa pagkilatis kung karapat dapat bang maging tagapagmana ang nawawalang apo ng ninong Solomon niya? Isa yung hamon na hindi niya gusto, lalo na't itinuturing niya ang sarili na tipo ng taong hindi people person. Istrikto siya at iilang tao lang ang pinagkakatiwalaan. Iniiwasan niya ang mga babaeng ang gusto ay commitment at yung iba na nakakasama niya sa kama na ginagamit ng katawan para magkapera. Mas nakakatakot ang pagiging sakim na mga yun kaysa sa pangangailangan ng kanyang katawan sa sex.
Ano ba ang espesyal na trabaho sa opisinang to? Naiinip naman na tanong ni Zoe. Kasamahan ni Rose sa trabaho. Bakit kailangan lumipat tayo rito? Pinigilan ni Rose ang mapabuntong hininga habang magkatulong nilang itinutulak ang cleaning trolley patungo sa elevator. Headquarters to ng STA Industries. Kumbinsido si Ma'am Vanessa na kapag napagbuti natin ang trabaho natin dito, bibigyan tayo ng mas mahabang kontrata. At tayong dalawang iniligay rito dahil tayo ang pinakamahusay niyang mga janitress. Napangibi si Zoe. Tayo ang pinakamahusay pero hindi yun makikita sa sweldo natin. At lalo pa tayong napagastos dahil ang layo nito sa apartment. Sang-ayon si Rose sa sinabi ni Zoe. Pero sa panahon ngayon, malaking ginhawa na ang magkaroon ng regular na trabaho. Lalo na ang trabaho may kasamang libreng tirahan. Isang linggo pa lang ang nakalilipas nang matagpuan ni Rose ang sarili na palaboy at takot na takot. Tanging ang alok ni Vanessa ang may-ari ng cleaning agency ng kwartong tirahan at trabahong tumugma sa schedule niya sa klase sa kolehiyo ang nagligtas sa kanya at sa aso niya na si Blas. Nangako si Vanessa na tataasan ng sweldo niya at sa sandaling mabigyan ito ng permanenteng kontrata. Kung hindi lang sana mas interesado ang kanyang ina sa mga nakakarelasyon at sa pagiging social climber, hindi sana siya kailangang ihabilin sa pangangalaga ng DSWD. Umasa si Rose sa magbabago ang nanay niya. Subalit maling-mali siya. Mas gusto nito ang magpalipat-lipat sa hindi matitinong lalaki kaysa maging isang mabuting ina. Kaya tinahak niyang nipatak ng ugali ng ina, wala siyang gagayahin. Para sa kanya, pag-aaksay ng panahon ng mga lalaki na walang ibang interes maliban sa sex, sports at alak. Kaya bagaman may mga nanliligaw sa kanya ay mas inaalala niya ang panahon at lakas sa mas mahalagang bagay. Akala mo naman magkukumahog ang mga lalaki para ligawan ng boring na katulad mo. Nangingiting pang-asar ni Rose sa sarili. Ang height niyang halos hindi umabot ng 5 feet at walang kakorte-korte niyang katawan ay hindi ang tipong pagkakaguluhan ng mga lalaki. Umasa siya noon na baka late bloomer lang siya. Pero sa edad niya ngayong 23, malabo nang mangyaring magbago pa ang hugis ng kanyang katawan. May nakatakas na hibla sa pusod ni Rose kaya hinigpitan niya ang pagkakapusod ng kanyang buhok. Ngunit sa ginawa niyang yun ay napigtal ang panali at kumawala ang mahaba at alun-alun niyang buhok. Bagaman abala lang sa kanyang trabaho ang ganun kahabang buhok, hindi niya maatim na ipuputol yun. Isa kasi yun sa natitirang alaala niya kay Betty. Ang kumupkup sa kanya. Gustong-gusto ni Betty na sinusakli ang kanyang buhok. Bagaman 3 taon nang namayapa si Betty. Hindi pa rin maiwasang malungkot ni Rose sa pagkawala ng taong mas naging ina pa sa kanya kaysa sa taong nagluwal sa kanya. Samantala, naiirita namang sinubukan ni Alexander na makatapos ang trabaho gamit ang desk ng kanyang assistant. Nakadagdag pa sa iritasyon niya na dahil hindi kanya ang mesa, wala rin ang mga gamit na kailangan niya. Kung hindi lang dahil sa kanyang ninong Solomon, hindi niya maiisip na magkunwaring isang ordinaryong empleyado. Ilang kasi ang naisip niyang paraan para makausap si Rosie nang hindi ito magdududa. Umaasa na lamang siya na sana hindi nagbabasa ng business section si Rose para hindi siya mamukhaan. Napatiimbagang si Alexander nang marinig ang ingay ng vacuum. Sa wakas, dumating na si Rose at nang masimulan ang larong to. Panahon na para maging si Alvin Brunyosa siya. Isang opisina na lang ang hindi pa nalilinis ni Rose dahil may empleyado na nag-overtime. Sumilip siya sa naturang opisina at nakita niya sa tulong ng liwanag ng desk lamp ang isang matipunong lalaki. Nagangat ito ng tingin at nagulat siya nang bumungad sa kanya ang mga matang kulay tsokolate. Nagsimulang kumabog ang kanyang dibdib dahil sa titig ng lalaki. Ang gwapo-gwapo ng lalaki mula sa prominenteng cheekbones, sa matangos na ilong, pangahang mukha hanggang sa sensual na mga labi. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang pagkainip sa mukha nito na nagpaatras sa kanya mula sa pintuan patungo sa pasilyo. Parang may alarm na tumunog sa ulo ni Rose. Hindi ang lalaki ang uri ng taong gusto niyang abalahin.
Napaungol naman si Alexander sa pagtadilis ni Rose. Siya ang hinahabol ng mga babae. Hindi ang kabaligtaran. Pero hinabol niya si Rose. Hindi ako magtatagal dito. Aniya at umalingaw ang kanyang tinig na sa tahimik na paligid. Napapitlag na hinarap siya ni Rose. Kababakasan ng pangamba ang mga mata nito. Uunahin ko na lang ang conference room. Bago ka no? Tanong ni Alex. Ibang-iba si Rose sa personal kaysa sa black and white na litrato nito. Alam niyang di katangkaran ng mga inosensyo, pero masyado namang maliit na babae si Rose. Para itong duwende sa fairy tale. Ngunit kung napangiti siya sa taas ni Rose, nabighani naman siya sa mukha nito. Ang maliit na mukha nito ay nagtatampok ng malalaking mata at mapipintog na labing magpapaisip sa sino mga lalaki na maraming erotic fantasies. Napaka-sexy ng mga labi ni Rose. Hindi nagustuhan ni Alexander ang tinatakbo ng kanyang isip. Kung si Rose nga ang apo ni Ninong Solomonia, hindi man lang dapat sumagi sa kanyang isip ang pantasyang dumadaloy ron. Itong unang araw namin, mahinang tugon ni Rose, at pagbubuntihin namin ng trabaho. Sigurado akong gagawin mo yon. Ani Alexander na pinapanood si Rose na gamitan ng vacuum cleaner na mas mabigat pa yata rito. Muli niyang tinitigan si Rose at nagulat siya nang mapagtanto na araw siya. Napakatagal na panahon mula nang makadama siya ng ganong sexual response. Hindi niya yun maintindihan. Cute si Rose pero hindi siya mahilig sa cute and tiny. Ako nga pala si Alvin Bronyosa. Pagsisinungaling niya. Ikinigagal ako makilala ka, Alvin. Tugon ni Rose na nagmamadaling bumalik sa trabaho. Hindi siya mapalagay dahil nakipagkilala si Alvin sa isang tulad niya. Ang gwapo-gwapo ng lalaki at nagtataglay ng mga matang animoy tinunaw na tsokolate. And he smelled of warm, clean male with a mouth-watering hint of some exotic cologne. Hindi iyon ang naging huling pagkikita at pag-uusap nila ni Alvin Bronyosa. Sa mga sumunod na gabi, naabutan niya ang lalaki at wala siyang pagpipilian kundi maglinis habang nasa opisina nito. Na naging napakahirap na dahil hindi minsang nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya. Lalong hindi nakakatulong ang mga ngiti nito kapag kausap siya. Ngiti na nagdadala ng sensual na pang-akit na nararamdaman niyang kumakalat sa gawing puso niya. Pinatitigas sa mga dungot ng kanyang mga dibdib at pinangangatal ang kanyang mga binti. Alam niyang dapat niyang iwasan si Alvin. She wasn't in his league, socially or even educationally. Problema lang ang dulot ng mga lalaking tulad ni Alvin. Gaano man kasimpatiko ang mga to, ayaw niyang matulad sa kanyang ina na handang iwan ang lahat para sa mga karelasyon, kahit ang sariling anak. Sinubukan ni Rose na makipagpalit ng station kay Zoe. Ngunit hindi niya to napapayag. Pinayuhan lang siya ni Zoe na kung makikipag-flirt ang drop-dead gorgeous Hank ay tarayan niya. Taglay iyon sa isip. Patuloy na nagtrabaho si Rose sa loob ng opisina ni Alvin. Naglagay siya ng distansya sa pagitan nila. Bagaman pahirap iyon dahil sa umuusbong na atraksyon niya sa lalaki. Kumusta ang trabaho mo? Nagulat si Rose kaya muntik na niyang mabitawan ang hawak na mug. Nasalon naman niya ang mug, ngunit natapon ng iniinom na tsaa ang kanyang uniform. Ginulat mo ko. Naiinis na kumuha siya ng paper napkin upang punasan ang nabasang uniform. Sino mag-aakala na kahit sa staff kitchen isusundan siya ni Alvin? I'm sorry. Mahina paghingi na paumanhin ni Alvin na nakalapit na sa kanya upang tulungan siya. Talaga bang inaabot ka ng sobrang lalim ng gabi sa trabaho? Tanong niya. Alam niyang namumula ang kanyang mga pisngi dahil sa presensya ni Alvin. Madalas, workaholic ako. Tugon ni Alvin na nakatitig sa kanyang mga labi. Huling inabot ni Rose ang mug at tinitigan si Alvin. Gusto niya ang pangahan at lalaking kontur ng mga kili at cheekbones nito. Ibinalik niya sa huwisyo ang sarili. Babalikan ko ng trabaho ko. Sabi niya at nagmamadaling niligpasan si Alvin palabas. Sinimula ni Rose na linisin ang opisina ni Alvin nang may mahigop ang vacuum. Nabuksan niya ang machine. Nagulat siya nang makita ang isang rolyo ng pera. Saan galing ang mga to?
Tsak na silang taga-maintenance ang pagbibintangang nagnakaw ng pera. Galit na tumayo si Rose at nagmamadaling pinuntahan si Alvin. Sa'yo ba to? Matla niyang tanong. Akin yan. Salamat. Muntik nang matawa si Alexandres sa galit sa magandang mukha ni Rose. Sadya niyang inilagay ang pera sa sahig para subukin ang integridad nito. At base sa reaksyon ni Rose, pwede na makipagkilala rito ang kanyang ninong Solomon. Mag-iingat ka sa susunod, Alvin. Kami ang pagbibintangang kumuha niyan at pwedeng masira niya ng vacuum. Your honesty does you proud. Nakangiti pa ring tugon ni Alexander. Lalo nagalit si Rose sa sinabi niya. Huwag mo akong bulahin. Mahirap ako pero hindi magnanakaw. Masyado ka mapanghusga. Naparting bagang si Alexander sa pabugyaw ni Rose. Sumusobra na to. Nasabi mo na ang gusto mong sabihin, nire-respeto ko ang katapatan mo. Kahit na hindi ko gusto ang paraan ng pagkakasabi. Sa ngayon makakaalis ka na. Marami pa akong gagawin. Utos niya sa naghihiyalong tinig. Gulat na gulat si Rose sa biglang pagbabago ni Alvin. Tumalikod na siya. Pipihit sana siya para humingi ng paumanhin. Pero nagbago ang isip niya nang maisip na pagsasayang lang yun ng oras pagkatapos niyang makita ang kalamigan sa titig nito. Alam niya naging basto siya sa pagtaas ng boses kay Alvin. May nilabag siyang mga boundary at nasaktan niya ang damdamin nito. Natuwa siya na tapos na ang shift niya. Hindi na kasi siya makapaghintay na makalabas ng gusali.